Ang aking pagbabalik ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagbabagong magpapalaya sa isip at dangal ng aking bayan. Ako'y nagbalik hindi bilang anak ng kahapon, kundi bilang tinig ng kinabukasang matagal nang pinatahimik. Aba, Jesus Mariosep! Maghintay nga kayo mga walang taos! Nakaiinis ang bayang ito. Malayo sa maayos na pamamahala sa Madrid. At puno pa ng mga Indio na kailanman hindi ko nagustuhan. 20 taon na ako nagtitiis bilang pura paroko dito sa San Diego. Ngunit ang ako'y malis! Uunti lamang nagtitig sa akin. Mga walang galang. Igalman niyo, Padre Damaso, sapagkat nasa loob tayo ng bahay ng isang Indio. Maaaring masaktan mo si Kapitan Tiago sa sinabi mo. Huwag kayong mangamba. Matagal na niyang hindi tinuturing ang sarili niya bilang isang Indio. Malayo na si Tiago dun sa uri ng tao na sinasabing walang galang. Huwag kang mag-alala, Padre Damaso. Hindi magkalayo ang ating karanasan. Aba, tsakta na sayang lang ang pagbayad dito sa pagpunta rito. Wala kayong matitikman kundi tinola dito sa handa at hindi kayo matutulog ng may kasiyahan. Mga Ginoo, kinalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang anak ng aking yumawang kaibigan na si Don Rafael. Siya ay si Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Nalulog ko kayong makilala. Aba, Padre Damaso, ang kuro na San Diego, kinagagawa ko pong makilala ang isang matalik na kaibigan ng ama. Ay, tila nagkakamali ako. Pasensya na po. Hindi ka nagkakamali, Iho. Kadapot, hindi ko naging malapit na kaibigan ng iyong ama. Kung ganon, ikaw pala ang anak ng yumawang Don Rafael Ibarra. Maligayang pagdating. Mas maging mapalad ka sana kaysa sa iyong ama. Gracias, Senyor. Mabuting tao ang iyong ama. Siya ay aking kaibigan at lagi kang magkasama. Kaya masasabi ko na siya ay kabilang sa mga mamamayang tapat at kagalang-galang sa Pilipinas. Maraming salamat po. Ang mga papuro niyo sa aking kamay ay pag-alis sa aking mga nangingil sa mga sinapit niya. Lalo't na ako, bilang kanyang anak, ay walang muwang. Hindi na ba ano yung pula, Senyor? Senyor Ibarra, sa halos 7 taon po sa Espanya, ano ang pinakamahalagang natutunan niyo doon? Matawad po po. Ngunit bukod sa inang Espanya, ang tanging minamal ko ay ating bansa. Nakuha mong saya niya sa iyong yaman dahil doon. Isa kang bulag! Kahit ang isang musmo sa alam yun. Senyor, huwag kayong magtataka sa dating kura. Binisilay dati ay tila hindi nagbabago. Ay, naway paanuhin ako. Kakabalik ko lang mula sa Espanya. Ilabad dumisan. Huwag ka muna maalis, Ibarra. Hintayin mo muna ang pagdating ni Maria Clara. Alam ko namang matagal ka na niyang inaabangan. Matawad po doon. Hindi ka lang talaga ako sa gusto niyo. Maraming po salamat sa hapunan. Siguro, pero nakikita nyo? Ganyan ang mga nangyayari sa kabataan kapag pinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagtaas. Diyos ko, 7 taon sa Espanya, tila isang panaginip lamang. Magandang hapon po, Niente. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim na kaaway. Anong nangyari sa'yo ay maging aral sa'yo. Patawad po, ngunit wala po akong alam na anuman lihim na kaaway, gaya rin ng aking ama. Minsan, ang labis na kapanatagan ay nagdudulot ng kapahamakan. Ngayon,
Alam ko na kung bakit si Kapitan Tiago yung nagkakatulong ng salita tungkol sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong? Anong kasalanan niya? Ang kasalanan niya Ibarra ay ang pagiging pinakamayaman sa San Diego. Ngunit huwag kang mag-alala, ang pagkakabilanggo sa bansang ito ay isang kabayanihan. Ngayon, alam ko na nangyari sa aking ama. Napakalupit ng kanyang sinapit. Pasensya na Ibarra, ngunit kailangan ko na umalis. Ipapaubaya ako ng Kapitan Tiago ay kapang detalye. Maraming salamat po, Teniente. Pagbabahagi na itong lahat. De nada, Senyor Ibarra. Busog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Siguradong mapunan ang kanilang tiyan sa dami ng kanta. Nakakalungkot lamang isipin na kailangan na galuman ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. O siya, naiwan ko muna kayong magkakalat. Mag-aayos pa ako ng kusina. Ilan may magkakagsina pala ako. Meron pa ba? Wala, Iya. Nagpapasalamat lamang ako sa Diyos sa binigay na biyaya sa atin. Huwag niyo na akong balikan pa ang nakaraan. Magpahinga na po kayo, Ama. Sigurado yung pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos sa binigay na mabait at pitagang anak katulad mo. Maging Panginoon, tanghali na. Ano kayang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Oh. Maaari ko kumausap po si Maria Clara. Nandito siya. Halika. Swerte ako na tayo pa rin pinagkasundo ng ating mamugulang. Kung hindi ka makilala ang babaeng katulad ko. Napakataas na naman yung magsalita kay Sastoma. Sigurado dahil dyan na marami nang napag-ibig sa hirap. Isa na ang obra ng Diyos sa aking hinihinta. Bakit pa ako magagawa iba? Sinungaling, hindi ako makakapaniwala kung isinasara mo ang iyong mga mata mula sa ganda ng dilag sa hirap. Kagandaan na yan sa panlasa ng tao. Mula sa aking puso, ito ang aking pinaka-iniibig. Patawad siya sa akin. Bukas ito ang nagsasal. Nagulakan ako ito. Nauunawaan ko, nawain nakapaglakbay ka ng ito. Paalam, ako muna ang mga. Pagbabahin ko na lang. Magandang umaga, Revolution. Magandang umaga rin, Isabel. Maria Clara. Mukhang kayo na may pupunta. Saan ang inyong room? Tutulong po ako sa Gete. Padre, kung pwede ko lang po ang aking pangalan. Away kayo iligtas sa inyong pagkakapay. Magkakilapit pa. Tingnan natin kung sino ang nasusunod sa atin. Padre, ano ho ang sadya mo? Mailagay sa doon tayo sa lugar niya ng mga kayo. Tandaan mo ng mabuti ang sinabi ko, Santiago. Iniisip ko lamang yung kapakanan. Naiintindihan ko ho, Padre. Masusunod ang inyong kainin. Crispin, ilay mo puti ang tali. Magpahinga ka muna, kaya pa tayo papagutin na pagpala. Hindi pa pwede. Papaglit na sa Rio. Ilan na sweldo ko ngayon? 2 reales. Bayaran mo na yung sinabi nilang ninakaw ko para makawin tayo dalawa. 2 multa na kuha ko. 2 kondisyon na dito yun. 30 reales. Mga pasaway, Basilio, 2 riles di ka makauwi hanggang alas 10. Crispin, ilabas mo lang ang gintong ninakaw mo. Wala pa akong ninakaw. Balik ka nga dito. Wag po! Tama na po! Mawa po kayo! At sumasagot ka pa. Tata, ang kawang iwan. Naku, gutom na sila Crispin at Basilio. Sigurado magugustuhan ni Crispin ang nailuto kong tuyong taliwas.
At saka si Basilio ay maglalawan sa Tatong Baboy Lamo at Tatong Bundok. Nagugutom na ako, Sisa. Aba, ang sarap naman ng hinain mo, ha? Matikman nga. Pedro, huwag mong kainin yan para yan sa mga... Aalis na ako. Hindi mo man lang ba hintayin ng iyong mga anak? Alam ko ngayong araw sweldo si Basilio. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo na lang ako isang reales. Inang! 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 Jesus Maria Joseph! Anong nangyari sa iyo, Inang! Basilio? Huwag po kayong mag-alala. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Opo. Salamat naman at siya'y buhay. Bakit ka duguan? Tumakas po sa kumbento. Pinauwi po na sa Sacristan Mayor. Pero bawal po maglakad ng bago mag-alas 10. Walang hiya talaga yung mga guardia civil na yun. Halika anak, gagamitin ko ang iyong mga sugat. Bakit nga pala hindi umuwi si Crispin? Pinarasahan sa Sacristan Mayor dahil nagnakaw daw po ng 2 onsa na ginto. Kawawa ang bunso. Huwag ka mag-alala. Bukas ay kakausapin ko ang kura. Matulog ka na at huwag nang isipin muli iyon. Isa kang makasalanan na bata. Walang galang na bata. Magnanakaw. Mura, hindi po kayo pumunta. Hindi po kayo magdadakaw. Mama po kayo. Crispin! Crispin! Diyos ko anak! Anong nangyayari sa'yo? Inang, ayoko na po maging sakistan. Sundin niya po si Crispin. Gusto ko na po maging magkasaka. Pumayag na po kayo. Oo na, sige na. Tumahad ka na yan. Magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ni Crispin. May dala po ang gulay para sa kula. O siya, ilagay mo na naman dyan. Maaari ko po makausap ang kula. Hindi pwede, may sakit ang buhay. Kung ganoon, maaari ko po ba makita ang anak ko si Crispin? Huwag kang magkaila. Alam ng lahat na nasa bahay ni si Crispin. Si Basilio ay nasa bahay. Ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko po sana siya makita. Naiwan nga. Ngunit umalis din pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka siya ay hinahanap na ng mga guardia civil. Napakabuti mong asawa. Ngunit napakasama ng iyong anak. Lalo na yung maliit. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang kura. Lumayas ka na. Humagulgol ka sa lansangan kung gusto mo. Ay, sus Maria, huwag niyo po sana papabayaan ang aking anak. Ikaw ba yung Sisa? Panginoon ng mga batang hindi na ako? Opo, ako si Sita. Ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka na magpahangangan. Ilabas mo ang iyong mga anak. Nakatakas lang, mas nakakatanda. Ilabas mo ang mas nakakabata. Hindi ko po alam. Hindi pa sila umuwi simula kahapon. Ngayon, sumama ka sa amin sa kwartel. Hindi ka namin papakawalan hanggang di ba sinasabi ko nasan na iyong mga anak. Bitawan niyo ako! Yan, mabulok ka dyan. Yan, yun ang nararapat sa'yo. Mabulok ka sa bilanggo na yan hanggang sa ituro mo ang iyong mga anak. Ang krimeng iyan ay kasalanan ng kura. Kung gusto ng kura kunin ang kanyang ginto, ay sabihin sa kanya na manalangin sa San Antonio. Si Senyor Perez. Makakalaya ka na daw. Wala ipapakain ng gobyerno sa'yo dito. Yan kasi, mag-aasawa na lang yung wala pang kwenta. At mag-aanak na lang yung magnanakaw pa. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nandito ang nanay! Nasaan kayo? Inang! Inang! Nasaan na po kayo? Inang! Hoy! Kayong batang inaarap namin ah! Mga gagawa ng masama! Huwag po! Itatakbo! Huwag po! Los, pupuntahan ko! Pinusupuntahan siya! Wala! Pin! Basilio! Nasaan kayo?
Inang! Inang! Nasa kayo? Inang! Ipaghahanda kong lahat na kailangan bago magbuking lawayway. Ayoko makasama ang kura mo. Bakit? Nakiwari ko ay palagi niyang binabantayan ng aking mga kilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin at kinikilabutan ako sa tinig ng wari ni napakadulaga. Madalas ay hindi ko rin maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Palagi yung tinatanong kung napapanaginipan ko lang ba ang sulat ng aking ina. Ngunit hindi maaaring din natin siya imbitin. May kauligan tayo dito. At andito na rin siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo'y magkasakit. Hindi ba kayo natakot? Magandang hapon po, Pat. Napakasarap lumanghit ng sariwang hangin ngayon. May kasiyahan po magaganap sa buwit na hininda ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumayo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po, malapit sa Gubat Daraos. Yun po yung mga napili ng mga dalaga. Kung gayon, para mapatunayan na kayo ng sama ng loob sa mga Israel, malugod kong tinatanggap ang iyong mana. Maria Clara, ako'y mauna na. Makita na lang tayo bukas. Pati sabi, mauna na po ako. Hindi po ako nakikilala, Ginoong Crisostomo. Subalit, 2 araw ako naghintay sa inyong pagdating dito sa bayan San Diego. Tinatawag din ako ng isang, kaya walang isang tumulong sa akin. Ano po ba ang inyong kailangan, Ginoo? Nais ko po sana humingi ng tulong sa inyo. Halika, mabilis sa akin sa paglakad at sabihin mo ang iyong pakay. Maria Clara, baka makapalagpag ang inyong mga ingay sa mga natutulog pa. Huwag mo na kayong maingay. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipino noong kapanahunan namin. Tila may ibig naman. Hindi kaya umulan? Magsipagdasal na lang muna tayo. Paumanin. Pero ano? Sige na! Sige, si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka ba bumawi? Ngunit malungkot ang aking mga ay, ano na yan? Ano yun? Buhaya! May buhaya sa lawa! Nariyan na pala kayo, Ginoo. Naabala ko po yata kayo. Anong may tutulong ko sa iyo? May nais po sana ako isang gawin sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng isang hieroglifo? Hindi ako nagsusulat para sa aking panahon. Ngunit nagsusulat ako para sa hinaharap. Anong wika po kayo sumusulat? Tagalog. Maaari po bang gamitin ng hieroglifo ang wikang Tagalog? Maaari. Mas mabuti pa ito kaysa sa wikang Latin. Tungkol pala sa buhaya. Sa tingin ko lang, sinasadya nila yun dahil hindi sila imbitado at para guluhin nila yung inyong kasiyahan. Nais ko po sana humingi ng payo sa inyo. Gaya rin ang ginawa ng ama nung nabubuhay pa siya. Nais ko po rin sana magpatayo ng paaralan bilang pag-alaala sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinapangarap yun. Pangarap ng isang baliw. At iisipin ng mga tao na baliw ka rin dahil humihingi ka ng payo sa taong pinagkakamalang baliw. Niwala ko na tutuloy ang aking plano. Ito yung magiging walang sagabal. Patutuloy ang inyong plano kung makikipagtulungan kayo sa mga taong sinasabi ko. Makapangyarihan ng Kora, subalit dahil isang mapangabuso at makapangyarihan. Ang mga taong bayan naniniwala sa katwiran at yung mga mabuting hangarin.
pamahalaan ay walang ibang pinakikinigan kundi ang kura. Naunawaan ko ang iyong ibig sabihin. Ngunit, ang mga kura ay isang mapang-abos at makapangyarihan. Dalawa lamang iyong maaaring gawin. Yumukod sa makapangyarihan o hindi yumukod sa makapangyarihan ay ito'y kapalit ay kapamakan. Hindi ko ba nais mahalin ang aking bayan ng sabay? Tahimik ang bahay, sapagkat ang iyong lupang iyong tinatakpan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kamay. Mapaghalik ng kamay? Hindi nyo ba nauunawaan na sila yung may kagagawa ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko naman nais ipaglinti ng aking ama dahil sa kakapanan ng rehiyon. Hay iho, huwag niyo munang ituloy ang inyong plano kung hindi niyo maitanggap ang pagkamatay ng iyong ama. Matutulungan kaya nila akong ipagtayong paaralan para sa mga Pilipinong pwede magpagubay? Mabiguman kayo, nakakatuwang ginagawa niyo ang dapat ninyong gawin. Ngayon, nauunawaan ko ng mga sinabi nyo. Salamat po, Ginoo. Ngayon ay pupunta na ako sa Kura. Sana hindi sila katulad ni Pare Damaso. Sino ang lalaki? Ang tao nila, isang tao. Iniiwasan ng mga tao para mag-asawa. Anong ginawa mo? Aanhin ng lalaki na iyan ang agnos. Wala na akong ibang maibigay pa. Hindi niya magagamit yun. Hindi tatanggapin ng kahit na sino sapagkat siya'y pinanghihilakbatan. Magdasal tayo! Magdasal tayo! Ngayon ang araw ng mga patay. Nakikita mo ba ang ilog sa palaryo? Yan ang anak ko si Crispin at si Basilio. Ngunit hindi ko sila dinadala. Si Crispin, dahil may sakit ng kura. At maraming mawala na orpa sa ginto. Ano na bang nagawa mong tulong ukol sa babaeng noon? Wala pa. Ngunit nangako ang Kura ay tutulungan ako. Sapagkat nag-iingil rin ako dahil sa bilan ng kinalaman ng mga responsibility. Mga Indio, huwag kayong gumaya sa mga ayaw mga opisyal. Mga namamatay sa bilangguan ng hindi man lang nakakatanggap ng sakramento. Mga magugulong pamilya. Mga huwad na intelektual. Estudyante, abogado at iba pa. Walang hiya. Incarnatus est! Dito, Kibara. Sa seremonya ng pagbabasbas, huwag kayo lalapit sa pinulok na bato. Nakasalalay ang buhay niyo sa sinabi ko. Paano gumagana ang paghugos na iyan? Ganito ho yan. Kahit sa kaunting bigat lamang, ay kaya ko maitaas at maraba ang mabigat na batong ito. Isang tao lamang ang kailangan upang mailinya ng maayos ang batong ito. Mahusay bata, saan mo natutunan ng ganitong arkitektura? Namatay po ang aking ama sa pagtatrabaho sa mga Ibarra. Senyor, sa kanila ko po ito natutunan. Senyor Ibarra, baka gusto mong lagyan ng pasok ba to? Huwag na, alkalde. Bahala na iskibino sa trabaho na ito. Senyor, baka gusto mo nang bumaba. Kung hindi, ipapatigil ko ang paghugas ng bato. Para! Huwag kayong mag-alala. Ligtas ako. Ang paghuhugas! Naku, nahulugan siya ng bato. Huwag madali kayo. Huwag madali kayo. Ang ulo bang kayo nila. Ako na para sa kanyang paglilibing. Senyor, kailangan mang imbestigahan ang pangyayaring ito. Huwag na mahal na ikalde. Kahit anong gawin natin imbestigahan, walang mangyayari dito. Naku, masamang simula. Senyor, may gusto po kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala, pero ang sabi po niya ay kilala mo daw po siya.
Sige, papasukin mo siya. Elias! Tuloy ka! Hindi ko inakala ikaw ang darating. Halika, upo kayo tayo mag-usap. Patawad, Senyor, pero dapat ay mag-ingat na rin kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang kayo nagsasabi sa akin yan, Elias. Marami pa silang nagtatago sa likod ng mukhang nakangiti at mabait na katauhan. Isa daang taong madilaw sa kanina kasama nila. Mas mabuti kung makikita ng inyong kaaway na kayo'y hindi nag-iingat. Kayo'y nagtitiwala sa lahat. Kinalulungkot ko ang pagkamatay niya. Ngunit, kung nabubuhay pa siya, sana natutulungan nila akong matuntun ang iba ko pang mga kaaway. Patawad, Don Ibarra. Ngunit, nagkakamali kayo. Sana ay lagi kayong maghanda sa mga bawat sandali dahil pinaghahandaan kayo ng kalaban niyo upang mapuksa ka. Buenos, Senyor Ibarra. Maraming salamat po. Ako nga nagpapasalamat sa iyo, Elias. Iniligtas mo ang aking buhay. Makikita pa ba tayo ulit? Oo naman, Senyor. Kahit kailan niyo ako kailangan. May pagpautang pa ako sa inyo. Hindi pa sapat ang nagawa ko para mabayaran yun. Paalam, Elias. Bakit hindi niyo ituloy yung inyong pinag-uusapan? Nabanggit lamang po ni Crisostomo ang mga tumutulong sa kanyang rebelensya at mga arkitekto. Nakatatawa ang mga taong humingi ng serbisyo sa arkitekto. Nagpapakita ng kamangmangan ng isang Indio na nadudunong-dunungan. Ako lamang ang nagpag-uwit ng plano ng simbahan. Ngunit nangangailangan pa rin po ng mga eksperto ang pinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra. Eksperto? Ang paaralan ay buo ng 4 na pader. Tapos isang bubong ng sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat! Ngayon pa lamang yung pinarurusahan ng ama ng isang ulupong! Walang pwede kang musta sa aking ama! Ikaw ang pinakapaling inaskawasan ko! Ito isang demonyo! Walang galang walang galang! Ikaw pamatay! Huwag kang gumawa ng kasalanan! Magsasal ka na lang sa mga santo, Padre! Makita ng mga tigumoy dumadaw sa mga ugat mo! Huwag! Bisos naman! Para sa akin! Maawa ka sa kanya! Mahal na kamahalan, nais po ako kausapin ni Don Crisostomo Ibarra. Don Crisostomo Ibarra? Inakaalitan niyo Padre Damaso? Opo, at pinatulan ng eskomunyon. Sige, papasukin mo siya. Gusto ko siya makausap. Isang karangalan na makilala ka sa Ibarra. Ginunod niyo po kasi yung kabaitan, General. Sa bansang ito, ay hindi ko tinuturing na isang mabuting tao. Pakausapin ko ang Arsobispo para mapababa ang iyong excommunion. Gracias, General. Ngayon alam ka na kung bakit pinupuri palagi sa Madrid ang iyong kausayan, General. Beno, kailangan ko na umalis. May mga kailangan pa akong puntahan. Sige po, General. Maraming salamat po. Teniente, simula ngayon, nasa ilalim mo na ng proteksyon si Don Ibarra. Masusunod po, General. Guardia, vamos magkantar ikaw. Dili a esa mujerque canta Tagalog. En no me entiende, no hace falta ser español. Hoy, baliw! Kumanta ka dyan! Utos ng Doña Alpereza. Tumigil ka! Huwag ka lang kumanta! Huwag ka lang kumanta! Nakahapis sa akin ng tulang yan! Alis! Baila, baila, baila! Ngayon, ikaw naman ang sumayaw-sayaw! Baila, India! Baila, baila! Salvaje! Ano ang nangyari sa'yo? Ba't di ka ba na nagmagandang gabi?
Guardia! Dalhin mo ang baliw na ito. Bigyan siya ng damit at gamot. Alagayin niyo siya na mabuti. Bukas ay hahatid natin siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Santiago at Isabel. Ipinakikilala ko nga pala sa inyo ang aking pinsan, si Don Alfonso Linares de Espadal. Siya ang inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at ang tanging kaligid ng lahat ng mundo. Kinagagalak kong makilala ka. At sino ang binatang ito? Siya ang inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng lahat ng ministro, si Don Alfonso Linares de Espadal. Clara nga pala ay nandun at may sakit kahit hindi siya nakakalabas rito. Kaya, oo nga pala, kanina, si Kapitan General ay naparito. Kapitan General? Naparito? Kasinungalingan lang yung sinasabi. Maniwala kayo at umupo dyan. Sayang, kung mas maaga pa sanang pagkakasakit ni Clarita. Hindi mo ba narinig, pinsan? Hindi ka na yung tahanan ng iyong pinanhi. Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago. Ang aking pinsan ay kaibigan na lahat ng duke at ng ministro sa Madrid. Duque de la Torre. Alam niyo ba kung ano si Padre Damaso? May liham mga pilahin ng Bilis. Narito siya sa bayang ito at mamaya pupunta rito. De Espadanya. Tara at tignan natin si Clarita. May sakit. Ngunit, mapapagaling ito. Sa umaga ay likin at gatas. Harabe de Altea at 2 pildoras de sinaglos. Ay, naku, Clarita. Gagaling ka. Lakasan mo ang iyong loob. Kaya kami pumunta dito para gamutin ka. Ginoong Linares. Bakit po? Nandito na si Padre Damaso. Maria! Maria! Huwag ka mamatay! Huwag ka mamatay, Diyos! Huwag ka nako! Maganda umaga, Reverensya. Ito nga pala ang inaanak ng Ginoong Caldicos, si Linares. Ha? Ikaw palang inanak ni Carlicos. Ika dito. Bago ka masilang ay umalis na agad ako sa Espanya. Sinasabi rin nilang hanapan daw kita ng mapapasukan at asawa. Madaling hanapan ka ng mapapasukan, pero ang tanong, marunong ka ba magsulat at magbasa? Magandang araw po, Reverensya. Ako po ay nag-aaral sa pinakamanananggol ng Universidad Central. Diyos ko, di ko kalain. Para kang isang mahihing babae. Sige, bibigyan kita ng babae. Isang babae. Hindi naman po ako nagmamadali, Padre. Sige, halika rito. Kakusapin natin sa Santiago. Elias, huwag nating hayaan dumanak ang dugo, Kapitan. Alam ko matutulungan tayo ni Senyor Ibarra na may pahatid ang ating hinahin sa Kapitan General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbinsido, lalo na siya isang mayaman. Halos lahat ng mayayaman ay walang inatupag kundi magpayaman ka. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin ang mapayapang plano ito. Kung magtatagumpay ito, at titigilan ng pagdaloy ng dugo. At kung ikay hindi nagtagumpay, Kung gayon, ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala. kung gayon ay ipakilala mo ko sa iyong mga kasama at ang kanilang mga sariling sinapit na nasa kamay ng mga napakalupit na Espanyol. 4 na araw mula ngayon, pagpadala na makikipagkita sa akin sa bahay ng Santiago. Pumayag si Senyor Ibarra
ay tiyak na makukuha ang hustisya. Naghintay ako, Elias, para sa kalayaan at kapayapaan. Sana ay magtagumpay ang iyong binabalak. Magkakaroon ka ng mas malaking halaga ng salapi, Lucas. Payag ka ba sa aking plano? Opo, ako na pong bahala dito. May ipapangako mo ba na walang makakaalam nito kundi tayong dalawa lamang? Opo, mamamatay akong nakatigong mga aking bibig. Pumayag na ba ang magkapatid sa plano, Bruno? Hindi pa. Bakit? Ba't ka tumanggi, Tarsilio? Dahil delikado ang iyong binabalak. Siyang tunay, Lucas. Lucas, pera mo na ako ng pera. Ibabay ko sa ito ng doble. Ngunit hindi aking pera ito. Inilalaan lamang ito ni Senyor Ibarra para sa mga sasang-ayon sa plano. Tatanggapin ba natin? Oo, ngunit tanong muna natin kung iyan makukuha natin. Lucas, magkano ba ang mapapala namin? Makakatanggap tayo ng tigda 30 piso at 10 piso sa mga mahaya natin. Tandaan nyo, mayaman si Senyor Ibarra. Kaya pag ang plano ay nagtagumpay, makakakuha tayo ng tig 1,000. Kung ganun ay, payag ako. Ako rin. Ang papangit naman ng mga bahay dito. Talagang isang angel lamang ang pwede manirahan. At mga wala pang galang, hindi nagbibigay po katulad natin mga maharlika. Hindi katakatakang puro pangungutsa galing sa praia, marinig po tungkol sa kanila. Bakit ganyan kayo makatingin sa amin? Kayo ba'y naiinggit? Huwag kang humarang kung ayaw mo tumilapot ng puso. Kayo? Naiinggitan ko? At bakit? Kinaiinggitan ko nga pala ang inyong kulot. Hoy! Kaya sabihin ko Doña Alteresa, hindi ako probinsyano katulad mo. Sa sobrang sopistikada mong tao, walang alpers na nakabahas sa aming bahay. Pinag-iintay lamang sa aming mga pintuan. Aba! Excelentissima Senyora Pupot! Hindi nga nakakapasok ang mga alperes, kundi ang mga pilakyot na tulad ng iyong asawa. Gusto mo ng gulo? Sige, bumaba ka dito, Konsolasyon. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera? Paraanin mo ako! Ayun na nga ang labandera! Sino kaya ang unang matutulog? Wari ko yung si Doña Victorina. Tingin ko, si Doña Consolacion. Dahil hindi magpapatalo ang Senyora de Espera. Tumigil ka na, Victorina. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Sama kayong dalawa. Pili kayo ng mga disenteng damit. Kung wala naman kayo pang bayan, magnakaw kayo sa taong bayan. May makasuga naman kayo. Gaya ni Crisostomo ay pumupuntahan pala sa maraming bansa. Marahil ay parehas kami ng hilig ni Ibarra. Linares, hamulin mo ang alperes ng sable. O, Bakit, Doña Victorina? Ano ang nangyari? dahil siya at ang kanyang kerida ay nilibak kami. Responsibilidad mo na ipagtanggol kami. Doña Victorina, huwag kang maingay. Kung ba yun ay ano ang gusto mong mangyari doon? Hahamulin ni Linares ang alperes. Kung hindi, huwag kang papayag na ipakasal siya kay Maria Clara Tiago. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi kasi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang papakasal, hindi si Linares. Hindi niyo papatunayan ang kahalagahan ng mga kaide. May isang babae na umpisal sa akin at umamin na ngayong gabi magkakaroon ng pag-aalsa. Papasukin nila ang kumbento at papatay ng mga Kastila. Sino ang uulihin ko? Huminahon kayo, sapagkat kailangan niyo pang maghanda para sa kanilang pagsalakay. Sana lamang ay hindi ninyo makalimutan ang aking ginawa ngayon. Hindi ko makakalimutan ito, Panginoon. Tukol sana magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa at kayo ang nakatakdang masaktan. Anumang oras ay magsisimula ang pag-aalsa, kaya't kailangan nyo umalis dito. Saan ako pupunta? May mag-iinip ka ba sa akin? Kahit sa Maynila o sa isang bahay na hindi kayo mapapahamak, Paano ba gawin tumigil sa pag-aalsa? iisipin na
isipin nila na ikaw ay taksil. At ipinaya sila upang mahuli. Sunugin ang mga kasalitaan. Si Maria Clara, hindi. Ginoo, tulungan niyo ako. Diyan! Diyan ako palit sa aking mga pamilya. Nakilala niyo ba si Don Pedro Ibarra Mendia? Opo, siya po ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang aming angkan. Kayo ang tinuro sa amin ng Diyos upang mapagiganti. Kayong nabubuhay, nagnanais, kinikilala, nabubuhay, nabubuhay! Mawalan na lang ako. Wait, wala akong kakalang kumain. Sinang, maaari mo ba akong sumama dito? Sige. Father Cura, manaog kayo. Wala nang pangalan. Ito ang buong tapang na nanlaban at nag-utos sa mga kasamahan niyang tumakas. Ano ang pinangako sa inyo ni Ibarra? Hinanti ko lang ang aking ama. Hanapin mo yung dalawa mong kasama na tinapon namin sa bangin kahapon. Doon sila mabubulok. Sino ang iyong mga kasabwat? Dali ng mga bangkay. Kilala mo sila? Patay niyo ako, toto kayo sa kristal. Ayaw mo pang magsalita? Ano? Di ka pa mag-aamen? Yan ang nararapat sa'yo. Hay naku, malaki talaga nagagawa ng isang kamag-anak na nanunungkulan sa pamahalaan. Dahil dyan, siya nakakalabas-pasok sa bayan ng Kapitan General. Unang kita ko pa lamang kay Ibarra. Naniniwala na ako na isa siyang pilibustero. Ano nga pala ang sinabi ng Kapitan General tungkol dito sa Oslo Ibarra? Iminungkahi ng pinsan kong si Linares na siya'y bitayin. Hindi. Huwag mo na ipag-iim sa amin. Alam namin na ikaw ay tagapahay ng Kapitan General o... Ay, Iha, Clarita, kamusta ka? Mabuti at nakita kita. Kaya kami napatungo rito para naman pag-usapan ng mga bagay na hindi natapos noon. O siya, Tiago, dapat lang na matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ni Linares. Sige, sasabihin ko kay Isabel na magnaraos tayo ng isang piyesta. O siya, maganda yan. Mauuna na kami. Salamat sa pagpunta. Maria Clara! Isosto mo!
Sa pagkain na aking ina, ako'y nangako ipapaligayan kita ano man ang aking karapatan. At napunta talaga ako dito para tuparin ang aking pangako. Bagamat ikaw hindi sumunod sa ating usapan. Patawarin nawa ako ng aking ina sa sasabihin ko sa'yo. Ngunit sa halagitnaan ng aking kasasakitan, nalabog ko ang aking tunay na pagkatao. Ang aking kinikilala ama, hindi ko pala tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa'yo sapagkat ibubigay ng lihim ko ito. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang sinasabi. May liham na iniwan ng aking ina at may taong nagbigay nito sa akin. Ang sulat na ito ay kapalit ng sulat mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita. Sapagkat ibinigay ko ang liham mo, ngunit hindi ko alam kung saan nila ito gagamitin. Maria, isa kang anghel. Napakasaya ko na kayo naniniwala sa akin. Pero ikakasal ka na. Yun ang nais ng aking ama. Ngunit wala akong maaaring ibang gawin kung hindi ang magbiis. Ano pa ang gusto mong mangyari? Hindi limang hinaharap, ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi ito mga aking inawal. Ngayon, ano nang mangyayari sa'yo? Tumakas lang naman ako, Maria. Hindi ito'y magtatagal at malalaman na rin nila ito. Paalam ko sa gusto mo, pero Ako'y aalis na. Papa kayo sa bahay ng isang kaibigan. Mula sa Mandaluyong. Bibigay ko sa inyo sa itinalbo upang magamit niyo sa pangingong bansa. Ang ibang bansa? Sa ibang bansa, pabubuhay kayo ng tahimik. Maraming taga-Espanya doon na mga tulong sa inyo upang patawad. Iligtas mo na aking bulan dalawang beses. Kaya, mararapit na ako na ibalik ko ang iyong nawalang kayamanan. Halika, sumama ka sa akin sa iyong bansa at tuloy tayo magkapatid. Hindi nyo naunawaan. Hindi nyo pa naranasan ang paghihirap. May katulad sa Elia. Ngayon, mali na sa akin ang nangyari sa mga bansa. Nagkuha na nila yung pagkatago. Alias, saan ka nang galing? Sa Maynila. Sige. Maaari ka nang magpatuloy. Ngunit, huwag ka magpapasakay ng kung sino-sino. Dahil may nakataas na bilanggo. Sige po. Salamat. Magkita tayo sa Diyan Buena. Gantihan po sa akin ng Diyos para sa iyong kabutihan loob. Ngayon Pasko po ay gusto ko sanang umuwi upang makita po ang aking ina at kapatid. Hindi ka palubusang magaling at may kalayuan ng iyong bayan. Mahihirapan kang makapagdating. Tiyak po ang paghihintay sa aking ina. Kayo po ay maraming anak, subalit kami po ay dadalawa lamang. Babalik po ako rito at hintay ko po ang aking kapatid. Anak ko, natakot ka na. Hindi mo ko inaasang pumunta dito. Nandito ako para sa kasal mo. Anak. Anak ko. Ayos ka lang ba? Nagangkot na mo. Masakit ka naman ba? Anak, hindi mo na ba ako inaasahan? Amo ko pa rin ako. Kausapin mo ko. Maaari niyo mong tulungan ang aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal. Noong nabubuhay pa si Crisostomo ay nais kong mabuhay. Umasa at manalig. Nais kong mabuhay para kahit pa paano ay malaman ko ang mga nangyayari sa kanya. Ngunit ngayong patay na siya, bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Anak ko, hindi higit si Linares kayo. Maaari ako magpakasal kahit hindi naman ang nabubuhay pa si Crisostomo. Ang aking ama ay wala namang ibang nais kung hindi ang malalaking ugnayan sa mga nasa poder. Ngayong patay na siya, walang nito man natatawag sa akin bilang asawa. Dalawa lang ang aking pagpipilian. Kumbento o sementeryo.
Kung totoong mahal mo ako, hindi mo ako hahayaang maging malungkot habang buhay. Patayin na siya. Nais ko na lamang din mamatay ang maging isang madre. Anak ko, hindi ko naman sinasabihan ganitong kalungkutan eh. Humberto! O kamantayan! Anak! Anak! Basilio, anak. Anak. Nandito na ang nanay. Nandito na ang nanay. Inang? Inang? Ikaw ba yan? Inang? Inang? Inang, wag muna. Inang! Sino po ang babae iyan? Siya po ang aking ina. Sugatan ako at 2 araw hindi kumain. Pagtatagal ay mamamatay rin ako. Mamamatay ako, hindi nasisilayan ang mukhang liwayway ng bayang ko. Toto'y bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan. At baka tamaan pa ng mga bala. Ligaw